Good day Sir Bob at sa lahat ng mga listeners nyo. Just call me Vien, dating crew sa isang kilalang fast food chain dito sa Pampanga. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ko sa unang store na pinagtrabahuhan ko. Madalas ay gabing-gabi o madaling araw na yung uwi ko. Lalo na at 24 hours sa open yung fast food na to at naka-duty ako ng gabi. Nung una ay maayos naman dahil marami-rami pa kaming crew ang naiiwan. Pero nang medyo tumagal na ako doon ay may iilan na lang kami nagsaserve ng gabi. Hindi naman kasi gaanong mabili kapag gabi na. Kadalasan sa mga customers ay yung bumabiyahe ng malayo. Nadadaanan kasi ng mga pampasaherong bus ang pwesto namin. Isang gabing nagliligpit at nililinis kami noon ay mag-isa lang ako sa kitchen. Abala ako sa paghuhugas ng mga baso at pinggan nang maramdaman kong may dumaan sa likuran ko. Kaya sinabi ko na dalhin na rin niya yung mga tray na madudumi. Hindi yun sumagot kaya nilingon ko. Paglingon ko, wala namang tao. Nagpalinga-linga pa ako. Pero mag-isa lang ako doon sa kitchen kaya sumilip ako sa labas. Andoon naman yung dalawa kong crew na kasama at abala din sa ginagawa nila. Kaya takang-taka ako kung sino yung dumaan sa likuran ko. Tinanong ko sila kung pumunta pa sila ng kusina. Hindi naman daw. Pinaliwala ko na lang yon at ako na yung nagligpit ng mga tray na madudumi. Pagbalik ko sa kitchen, pansin kong nawawala na yung paghugas na ginagamit ko. Hanap ako ng hanap nun pati na sa labas dahil baka naipatong ko lang sa mesa. Pero wala talaga. Natanong ko pa nga sila kung nakita nila yon, pero wala. Bumalik ako ng kitchen para halugugin kung saan ko pwedeng maipatong, pero wala talaga. Inisa-isa ko pa yung mga nasabunan ko ng mga baso at pinggan dahil baka nakaipit o naasilid lang doon, pero hindi ko mahanap. Kaya kumuha na lang ako ng bagong panghugas. Saglit ako nag-CR. Pagbalik ko, 2 sponge na yung naapatong sa lababo. Naasar pa nga ako noon dahil parang pinagtitripan ako ng mga kasama ko. Kaya lumabas ako at sinabihan silang dalawa na tigilan na ang pang-good time dahil nagmamadali din ako matapos yung ginagawa ko. Sabay pa silang napakanot ng noonon at sinabing hindi naman sila pumapasok ng kitchen. Sino ka ako yung magtatago ng sponge tapos andoon na bigla. Sabay din sila nagsabi ng ewan daw nila. Ako lang naman daw ang nasa kitchen. Medyo kinilabutan na ako nun. Hindi naman pwedeng na-overlook ko lang yon dahil ang linaw-linaw na apatong yon sa lababo. Minadali ko na lang ang paghuhugas ng plato at nakiramdam sa paligid. Sunod ay nagtapo na rin ako ng basura sa gilid ng store namin. Paglabas ko ng pinto, may nakita akong parang aninong tumakbo. Hinabol ko pa nga yun, pero bigla na lang yun nawala. Hinayaan ko na lang at tinulungan ko na lang sa counter yung 2 kasama ko nang may humintong bus. Napansin nilang parang humahangos ako. Hindi ko na nun sinabi kung bakit, pero hindi mawala sa isip ko yung nakita kong anino at yung pagkawala nito bigla. Pati na yung pagkawala at pagbalik ng panghugas. Bago pa man kasi nangyari yon ay may nakwento na sa akin yung isang kasamahan ko. Huwag raw ako magtataka kung mawawala yung mga gamit minsan sa kusina. Minsan daw kasi may nanghihiram talaga ng gamit na hindi namin nakikita. Nung una ay hindi ko naintindihan yung sinasabi niya. Pero nang banggitin niya na may punso sa likuran ng kinatatayuan ng fast food, saka ko lang naintindihan yung sinasabi niya. Kaya hindi naman ako gaanong natakot sa pag-aakalang yun lang yung nagpaparamdam sa store namin. Pero isang madaling araw nun, kakatapos ko lang maglinis at saglit akong umidlip sa kusina dahil wala pa namang customers. Naramdaman ko na lang na may nangalabit sa akin. Mabilis akong napaangat ng ulo dahil baka yung manager namin yon na medyo masungit. Pero walang ibang tao nang lumingon ako. Minsan kasi ay bigla-bigla na lang yung darating sa store kapag madaling araw. Nang wala akong makitang ibang tao sa kusina ay lumabas na ako. Tinanong ko sila kung may dumating ba na manager namin at pumunta sa kitchen.
Hindi raw yun pumupunta sa pwesto namin dahil nasa ibang branch. So sino ka ako'y pumunta sa kusina at nangalabit? Nagkatinginan sila. Baka raw multo. 4 lang kami noong mga oras na yon at nasa counter silang 3. Madalas kasi ako ang nakatoka sa kitchen. Mas gusto ko nga yon, yung hindi gaanong humaharap sa customers. Sinabihan pa nila ako na ang hilig ko raw kasing tumambay sa kusina, kaya minumulto ako. Akala ko nung una ay gino-joke lang nila ako. Pero Sir Bob, pagbalik ko ng kusina, kitang-kita ko yung aninong naglakad palabas ng kusina at papunta sa may pinagtatapunan ko ng basura. Hindi naman sana ako matatakot ng sobra kung hindi ko lang yung nakitang tumagos sa dingding. Akala ko nung una ay namali lang ako ng tingin. Pero ilang beses na akong nakakita ng ganon na parang anino at bigla-bigla na lang nawawala. Isang araw, pumasok ako ng maaga dahil nagbago kami ng sked. Maraming tao nang magbukas kami kaya abala ang lahat. Nang medyo humupa na ay nagbanyo muna ako. Habang nasa loob ako noon ay merong panay katok ng katok. Iba yung CR naming mga personnel kaya alam kong isa sa mga kasamahan ko ang kumakatok sa labas. Pero nang buksan ko yung pinto ay walang tao. Nang muli kong isara ay may kumatok na naman na para bang nangaasar. Binigla ko nga yung pagbukas para maabutan ko kung sino yung nanggugulo. Pero walang katao-tao sa labas ng banyo. Nagtayuan yung mga balahibo ko sa batok pero hindi ko na lang pinahalatang kinikilabutan ako. Normal akong lumabas kahit na nawala na sa isip ko kung sino yung panay katok sa banyo. Kinahapunan nun, nung wala na gaanong customers, ay napag-usapan namin ng isang kasamahan ko kung ano yung mga nagpaparamdam at nagpapakita sa akin. Pero siya din daw pala ay may kakaibang karanasan sa store namin. Sobrang aga daw niyang dumating. Siya ang nabukas ng store. Ang pinagtataka niya ay kung paanong sarado pa yung store pero parang may kumikilos o naggagalawan sa loob. Pero nang silipin naman daw niya sa loob ay walang ibang tao. May narinig daw siyang mga yabag at kalansingan. Hindi na lang daw niya pinansin yon hanggang sa medyo nasanay na rin siya sa tuwing nagpaparamdam ang kung sino mang multo o nilalang ang naroon. Huwag na lang daw pansinin para hindi magpapansin. Kaya iniwasan ko na lang noon na mapag-isa. Nang mga ilang araw na lang ako bago matapos yung kontrata ay nakaranas ako na paglaruan ng nilalang na yon. Maggagabi at pauwi na ako pero nag-CR muna ako at nagtapon ng basura. Kaya nagulat ako nung sabihin ng isang kasamahan namin na nakita daw niya akong umalis. Sinabi ko naman na papaalis pa lang ako pero ako raw talaga yung nakita niya. Yung backpack at tali ko raw sa buhok, pati yung suot at hulma ng katawan. Sigurado daw siyang ako yon. Hindi niya alam na grabe na ang kilabot ko, kaya dali-dali akong umalis. Pairamdam ko talaga noon, Sir Bob, habang naglalakad ako pa uwi sa kalye namin ay may nakasunod sa akin. Panilingon ko nga dahil may naririnig akong mga yabag kahit wala namang tao sa likuran ko. Hanggang sa matutulog na lang ako ay hindi na nawala sa isip ko yung sinabi ng kasama ko. Siguro ay doppelganger ko ang nakita niya. Kaya nang mag-day off ako ay hindi na muna talaga ako lumabas ng bahay. Natigil na lang talaga yung ganong mga pagpaparamdam nang mag-apply ako sa ibang store at branch. Pero nang minsang makausap ko yung dating kasamahan doon, nakaranas din daw ng kababalaghan yung mga bagong pasok. Siguro lang ay wag na lang papansinin kung sino man yung mga nagpaparamdam o nagpapakita. Hanggang dito na lang yung kwento ko, Sir Bob. Sana ay mabasa nyo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners. Tawagin na lang akong Mela, taga La Union. Meron lang akong kwentong nais ibahagi sa inyo.
Tungkol ito sa isang fast food dito malapit lang sa amin. Medyo isolated yung lugar at wala na itong katabing ibang establishment. Hindi ko nababanggitin yung eksaktong lugar para na rin sa privacy nila. Madalas naming nadadaanan to at nung time na yon, kasama ko yung anak kong 5 years old. Medyo maayos na siyang magsalita kaya gets ko na yung sinasabi niya. Ginabi kami ng uwi noon galing city dahil namili kami ng mga pangregalo at handa sa nalalapit na Pasko. Nasa abroad yung asawa ko kaya kami lang talaga ng anak ko noon ang magkasama sa bahay. Minsan, andoon yung mga pamangkin ng asawa ko o di kaya ay kapatid niya. Taga-ibang probinsya kasi ako. Pero that day, kabilang talaga ng anak ko na lalaki. Sakay ng tricycle ay doon na kami nagpababa sa harap ng Jollibee. Magte-take out na lang kami kasi paborito talaga ng anak ko yung mga pagkain doon. Papasok na sana kami, sir. Nang bigla na lang magsalita itong anak ko. Mama, may bird oh. Sabay turo sa bubong. Napatingala ako noon at ganun na nga lang yung gulat ko nang may makita akong malaking ibon na bigla na lang lumipad. Siguro pasado 8:00 pa lang ng gabi noon. Pero tahimik na kasi yung lugar at palayan ang kaharap. Alam niyo yung una talagang pumasok sa utak ko noon, aswang yung nakita namin. Mukha kasi siyang malaking paniki. Kaya dali-dali kong hinila papasok ng Jollibee yung anak ko. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Umorder na kami ng pagkain at sinabi kong doon na lang kami kumain. Saglit namang nawala sa isip ko yung nakita namin. Pero nang pauwi na kami ay muli ko na namang naisip yon. Buti na lang talaga at may tricycle na dumaan. Kaya sumakay kami agad at nagpahatid sa bahay. Natanong ko sa driver kung normal ba na may malaking ibong dumapo dun sa Jollibee. Nagtaka naman siya kung ano yung tinutukoy ko. Kaya sinabi kong hayaan na lang. Baka nga ibon lang yon. Pero nang gabi ding yon, kung kailan matutulog na sana kami ng anak ko, nakarinig ako ng pagaspas. Hindi siya normal na pagaspas ng ibon o manok. Nanggagaling yon sa gilid ng bahay namin. Pinakinggan kong mabuti at medyo malakas talaga yon kaysa sa normal na pagaspas ng manok. Buti na lang talaga na yung bintana namin ay may grills at salamin. Tapos may nakatabing na maapal na kurtina dahil nag-i-aircon kami ng anak ko. Kaya safe naman yung pairamdam ko. Napasilip ako sa may siwang na bintana. Nung una ay wala akong nakita. Pero nang paalis na ako ay may narinig akong mahinang yabag. Doon na nagtayuan ang balahibo ko dahil alam kong may tao nga sa labas ng bahay namin. Dahan-dahan akong tumabi sa anak ko noon at nagkumot. Nakikiramdam ako sa paligid. Naapatay ang ilaw ng silid namin pero tumatagos doon yung ilaw galing sa labas. Kaya nakita ko noon ang parang aninong palakad-lakad sa harapan ng bintana namin. Napasinghap na lang ako nang huminto yun sa mismong harap ng bintana. Doon ay malinaw kong nakita ang isang figura. Isang nilalang yon na masasabi kong may malaking pakpak. Nakatayo siya ng diretso at para bang naamasid o nagbabantay sa amin. Napansin ko din na parang hindi mapakali sa higaan yung anak ko. Panay ang kamot at paglulumikot niya. Saka lang siya pumirmi nang yakapin ko na. Akala ko ay umalis na kung sino man yung nasa labas dahil mukhang kalmado na. Marahan pa akong bumangon para ayusin yung pagkakatabing ng kurtina. Pero bigla na lang noon may pumagaspas na para bang palipad. Napaatras ako dahil sa takot. Pero lalo lang nadagdagan yung takot ko nang may bumagsak mula sa bubong namin. Pairamdam ko ay nananaginip ako ng gising. Nanginginig na ako sa takot noon, lalo na nang may marinig akong mga kaluskos. Naisip ko nung i-message yung kapitbahay namin, pero hindi naman ito agad nag-reply. Medyo malayo pa naman yung kusina namin para sana maatambot ako ng asin. Abot-abot na yung kaba ko kaya napachat na ako sa asawa ko. Siguro ay natakot din siya para sa amin kaya tinawagan niya yung kapatid niya para puntahan kami.
Nagulat na nga lang ako nang may humintong motor sa labas ng bahay. Narinig ko na lang yung boses ng kapatid ng asawa ko. Sinamahan niya kami hanggang sa mag-umaga. Natigil naman na yung mga kaluskos at nakatulog ako ng maayos. Kinabukasan ay napagkwentuhan namin itong si Bayaw yung nangyari sa amin. Ang sabi niya, pagkarating nga raw niya ay minamansin siyang gumagalaw sa isang puno na malapit sa bubungan namin. Nakwento ko rin sa kanyang baka yun yung nakita namin sa bubong ng Jollibee. Siguro daw ay sinundan kami, lalo na't bata pa talaga yung anak ko nun. Ilang araw din kaming sinamahan doon ng bayaw ko na nakababatang kapatid ng asawa ko. Simula rin noon ay hindi na ako nagpapagabi ng uwi. Natakot na nga rin akong bumili sa fast food na yon. Muli lang kaming nakalabas-labas noon nang makauwi na yung asawa ko. Isang araw ay minarinig kaming usapan tungkol sa malaking ibon daw na nakadapo sa bubong ng Jollibee. Ilang dumadaan na rin daw doon ang nakakita sa nasabing nilalang. Kaya naman wala na gaanong kumakain doon kapag gabi na. Nang lumaon ay nagsara din yun at napalitan ng ibang kainan. Hindi ko alam kung trip lang ba ng nilalang na yon yung Jollibee dahil hindi naman yun muling dumapo na dun sa ibang nakapwesto doon. Hanggang dito na lang sir ang kwento ko. Maraming salamat sa inyong oras at more power sa inyong channel. Magandang araw sa inyo Sir Bob at sa lahat. Ako si Bim, taga Samar. Itong kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa luma o abandonadong fast food restaurant dito sa amin, yung Greenwich. Nagsara yon during the pandemic at hindi na muling binuksan pa. Sinira na rin yon dahil tatayuan ng bagong kainan. So naging tambayan namin yon ng mga kaibigan ko. Inaabot nga kami ng madaling araw kakatambay doon. Minsan nag-inuman kami sa abandonadong fast food. Habang nagkukwentuhan ay bigla na lang may kumalampag, kaya tahimik kaming lahat. 5 kami noon at walang umimik. Akala namin ay may nantitrip lang at nambato sa bubong. Pero nang labasin nyo ng isang tropa namin ay wala naman daw tao. Tahimik ang kalsada. Tabi kasi yon ng kalsada at nakasarado na rin ang katabi nitong vulcanizing shop at motor shop. Talahiban ang likuran at maraming puno. Pero hindi naman yun gaanong nakakatakot dahil maliwanag. Nagpaalam na iihi yung isang tropa naming tawagin nating Ruben. Pumunta siya noon sa may bandang gilid. Medyo maingay kami kaya hindi namin agad narinig yung pagtawag niya. Nagulat pa kami noon nang parang takot na takot siyang bumalik sa pwesto. Napamura pa siya sabay sabi na parang may subitsit daw sa kanya galing sa may likuran. Pinakinggan naming mabuti dahil baka tinatakot lang daw namin siya. Pero dinig naman daw niya na busy kaming nagkukwentuhan at hindi raw talaga sa amin nanggagaling yung pagsitsit. Kaya dali-dali siyang umihi. Biniro pa namin siya na nananakot lang. Wala naman kasi kaming narinig nun. Kaya tinawanan na lang namin siya. Tuloy ang kwentuhan. Nang bigla na lang umalulong yung aso sa may di kalayuan. Yun bang pang nakakatakot na alulong? Nakapaninindig balahibo. Mabilis kami nagtayuan. Bala ko na nga talagang tumakbo nun pero nagpigil ako. Ayoko namang masabihang tuwag. Pero nang muling umalulong at may sumigunda pang isang aso, ay kanya-kanya na kaming ligpit at alisan. Nang makalayo nga ay nagtawanan pa kami dahil pare-pareho din kaming takot sa alulong na yon. Hindi ko alam kung bakit natigilan na yung isang kasama namin. Titig na titig ito doon sa tinambayan namin. Maya-maya ay nagtanong siya kung napansin ba namin yung taong pumasok doon. Nag-asaran pa kami na hindi niya na kami matatakot o maluloko kasi nga takot na kami. Kaya hindi na kami lalapit doon. Pero pinagpilitan niya na may tao talagang pumasok doon sa abandonadong Greenwich.
Kaya dahan-dahan kami naglakad pabalik para tingnan kung sino yon. Naiwan din kasi namin yung ilang inumin at pulutan. Pinasya na rin namin kunin yon. Nang malapit na nga kami ay wala naman kaming nakitang tao tulad ng sinasabi ng kaibigan namin. Dali-dali na lang namin kinuha yung mga naiwang inumin at chichirya. Takang-taka naman siya nun. Wala yung sinasabi niyang lalaki. Baka daw dumaan lang yon at doon talaga dumiretso sa may talahiban. May makitid kasing daan sa gilid ng fast food papunta doon sa kakahuyan. Pinasya namin noon na doon na ipagpatuloy sa bahay ng isa naming tropa ang pag-iinom. Malapit lang din kasi yon kaya nilakad lang namin papunta. Habang naglalakad, may naririnig akong may hinang yabag mula sa likod. Magkakapantay lang naman kami ng lakad. Pansin kong panay din yung lingon nila kasi kakaiba na yung yabag. Malakas at para bang may hinihila. Napahinto ako at naghintuan din sila sabay lingon. Napamura na naman yung isang kasama namin. May naririnig daw talaga siyang kakaibang yabag. Sumang-ayo naman kami sa kanya, kaya sinabi niyang bilisan na namin yung paglalakad. Nang maarating at maapasok na kami sa bahay ng tropa namin, biglang nagsalita si Mark noon na siyang huling pumasok. Isasara na raw niya ang pinto nang may makita siya naglalakad na lalaki, parang kasunod lang namin. Pero ang alam namin ay wala kaming kasunod noon maliban sa mga yabag na hindi namin nakikita kung kanino galing. Sabi pa nga niya ay tuwid na tuwid ang katawan ng lalaki at diretso daw yung paglalakad. Lumabas nga kami para tingnan yon, pero wala kaming nakita. Doon na talaga kami sabay-sabay na kinilabutan dahil wala yung lalaking tinutukoy ni Mark. Katulad din ng sinabi ng isa pa naming tropa nun na may lalaki daw na pumasok sa loob ng abandonadong Greenwich. Sa atunayan, Sir Bob, hindi lang yun yung unang encounter namin sa ganitong nilalang. Ilang beses na rin at yun ay nangyayari palagi doon sa tambayan namin. Minsan nga nun ay may bigla na lang may dadaan sa may bintana. Wala na yung salamin kaya kita namin yung labas. Tapos pagtitingnan namin ay wala namang tao. Doon talaga kami kinilabutan nang may marinig kaming parang sigaw na umieko sa loob lang mismo ng tambayan. Hindi yun galing sa labas. Kaya nga nang sabihin ni Mark na kinikilabutan na siya at parang may iba pa kaming kasama, ay hindi na kami muling tumambay pa doon. Hanggang sa mabulldozer nga yun at tinayuan na ng bagong fast food resto. Kahit nga bago na yung gusali, ay may kakaibang vibes pa rin yung lugar. May nakakakilabot na pakiramdam kahit na maliwanag at mag-isa ka. Hindi naman namin alam kung yung nakitang lalaki ng tropa namin ay doon mismo nakatira o sa likod ng gusaling yon. May malaking puno din kasi doon ng akasya. Ang sabi pa nga ng iba ay baka engkanto yon. Yung iba naman raw ay baka may nagmumulto sa lugar. Pero sa isip ko, ano man yun doon sa sinasabi nila, ayoko nang maulit na magpakita yun sa amin o magparamdam. Kakaibang takot din yung nagtakbuhan kami na dinaan na lang sa tawa. Kasi nga kung totoong may multo nun at nagpakita sa amin, kaaripas talaga kami ng takbo. Swerte nga lang at hindi ako nakakita ni isa sa mga nabanggit nila. Pero dinig ko talaga yung mga yabag na sumusunod sa amin. Pinabless naman yung lugar ng bagong may-ari syempre. Pero andoon pa rin yung kakaibang pakiramdam na siguro ay hindi na mawawala. Ito lang Sir Bob ang kwento. Lagi akong nag-aabang sa mga kwento nyo kaya tuloy-tuloy lang. Hello sa inyo Sir Bob at sa mga listeners nyo. Tawagin na lang akong Jam, 25 years old, taga Isabela. Madalas kong mapainggan yung mga kwento nyo tuwing naikinig ang kapatid ko. Hanggang sa isang araw ay natutunan ko na rin makinig ng mga kwentong katatakutan sa channel nyo. Naisip kong ibahagi itong karanasan ko
Nung sa fast food pa ang pinapasukan ko, hindi ko makakalimutan yung nakita ko sa loob ng stockroom ng Shakey's. May inutos sa akin yung manager namin. Bago pa ako noon at first time kong makapasok sa stockroom, medyo nanibago pa nga ako sa nalanghap kong amoy noon. Nag-iba rin yung temperatura na parang mas lumamig. Naglilibot ako noon at hinahanap yung pinapakuha sa aking boxes ng pizza. Na-short kami noon dahil sa maraming orders. Nang bigla akong may nakitang babaeng nakatayo na nakatalikod sa akin. Tinawag ko pa siyang ma'am at tinanong kung anong ginagawa niya sa loob ng stockroom. Pero hindi ito lumingon. Ang pinagtataka ko, Sir Bob, ay kung papaanong nasa loob siya, ganong nakalak yun at kakabukas ko lang. Doon ako kinilabutan na sa isang iglap, bigla yung naglaho. Dali-dali ko na lang pinahanap yung pinapakuha sa akin at saka lumabas. Naasalubong ko pa ang isang kasamahan namin. Putlang-putla daw ako. Nagbiro pa siya na parang nakakita daw ako ng multo. Hindi ko na nasabi sa kanya na parang ganun nga dahil baka magkatakutan lang kami. Pinalabas noon ng manager namin yung natitirang mga box. Nagpatulong ako dahil marami-rami din yon. Nauna nang lumabas yung kasama ko at nagulat na lang ako nang biglang sumara yung pinto. Nakita kong hindi naman niya yon hinila kasi nga hawak niya sa dalawang kamay yung mga boxes. Hindi ko alam kung lumingon siya sa akin pero doon na ako kinilabutan dahil pagkasara ng pinto ay parang may dumaan sa likuran ko. Ramdam ko ang malamig na hanging dumaan sa likuran ko kaya agad akong napalingon. Alam niyo yung parang may sumayad o dumamping malamig na bagay sa balat mo? Pero wala naman. Mabilis akong binalikan ng kasama ko at binuksan ang pinto. Pero inabutan niya akong naatulala nun. Hindi ko rin alam kung anong nangyari. Ang alam ko lang ay hindi ko maigalaw yung buong katawan ko. Hinawakan niya ako sa braso at tinanong kung anong nangyari. Wala akong maisagot na paniniwalaan niya. Umiling-iling na lang ako. Pero ramdam ko na sumama yung pakiramdam ko. Naiiyak na rin ako noon sa di malamang dahilan. Iniwasan kong ipahalata. Pero napansin pa rin ng kasama ko na nag-iba yung mood ko. Sinapon niya yung noo ko. Barahan siyang napamura dahil sobrang init ko daw. Doon ko nga rin naramdaman na nagiinit na yung mga mata ko. Pinagpahinga muna nila ako at pinainom ng gamot. Hanggang sa naaramdam na ako ng antok. Nagulat na lang ako, Sir Bob, nang magising na parang pinagkaaguluhan na nila ako. Gabi na yon at konti lang ang customers, buti na lang. Allang-alla sila. Nang tanungin ko kung anong nangyari, ay parang nag-alangan pa silang magkwento. Pero nagkwento na rin sila nang makitang gulong-gulo ako. Ang kwento, habang nakapikit daw ako, ay kung ano-ano ang sinasabi ko. Para daw akong napoposes. Gumagawa pa raw ako ng parang nakakatakot na boses. At ang nakakaloko ay tumatahol-tahol pa raw ako na parang aso. Natawa pa nga ako dahil halatang gino-good time lang nila ako. Pero lahat sila ay seryoso. Walang tumawa at kita ko sa kanila ang pag-aalala. Nakaramdam ako ng kaba nun. Isa pang nagbigay sa akin ng kilabot ay yung nagsisigaw daw ako ng tulong. Pero nag-iiba-iba yung boses ko. Kaya inakala nilang sinasapian talaga ako o baka binabangungot. Lalong sumama yung pakiramdam ko noon kaya nagpaalam na akong uuwi. Pinasakay naman nila ako ng taxi. Pagdating ko sa bahay, bigla na lang ako nagsuka. Humilab ng sobra yung tiyan ko at halos hindi na umabot sa lababo. Sunod doon ay blanko na sa akin ang lahat. Kinuwento na lang ng nanay ko na nawalan ako ng malay. Nang gabing yun, nanaginip ako ng masama. Hindi raw ako makahinga at panay daw ang sigaw ko na humihingi ng tulong. Nagising ako noon sa mga tampal at tapik ni nanay. Hapong-hapo ako. Pairamdam ko talaga ay hindi ako huminga ng ilang segundo. Ang taas din ng lagnat ko kaya pinainom nila ako ng gamot.
Kinabukasan ay hindi ako nakapasok. Dinala ako ni nanay sa isang manggagamot. Pinatawasan niya ako. Kakaiba raw kasi ang mga tingin ko. Nag-alala sila sa nangyari sa akin habang tulog ako. Lumabas sa tawas na may kaluluwang gumagambala sa akin. Pwedeng humihingi ng tulong o gusto lang talagang manggulo. Medyo nalito pa nga ako kung sino yung sinasabi niyang kaluluwa. Sinabi naman niya na mukhang sa workplace ko nakasalamuha. Saka ko naalala yung babaeng nakita ko sa stockroom. Hindi yun imagination o malikmata. May kaluluwang mukhang na-stuck doon sa loob ng stockroom. At nalaman nga namin na dati daw ay may isang supervisor na inatake sa puso sa loob ng stockroom na yon. Hindi raw ito agad nakita at naagapan, kaya nawalan ito ng buhay doon mismo sa loob. Pinabless ulit yung buong pwesto namin, especially yung stockroom. Dahil nga kahit yung manager namin noon ay nakakaramdam ng kirabot sa tuwing papasok. Isa pa ay may kakaiba din daw na ingay kapag malalim na ang gabi. Nagmumula daw yon sa loob ng stockroom. Kung hindi nangyari sa akin yon, ay baka hindi pa rin yun napapansin hanggang ngayon, kahit may iba na rin silang nararamdaman doon. Sa awa naman ng Diyos, natigil na rin ang mga pagpaparamdam sa akin. Hindi na rin muling nilak yung stockroom at pinapailawan na yon kahit nakasara ang pinto at walang tao. Ito lang Sir Bob ang kwento ko. Maraming salamat sa inyong oras.